Ano tong mga maliliit na lumalangoy-langoy na to? Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Drip Products, let's go! Add to cart ni Drip, checkout na yan. Nandito ako ngayon sa aking outdoor pond. And meron lang ako napansin dito na medyo kakaiba. Meron kasi ako nilagay dito na beta tank. Tapos iniwanan ko lang ng stock na tubig. Super expected na magkaroon na ng duckweed sa ibabaw dahil nagmumultiply sila direct to the sun kasi to. Pero nung chinek ko yung tubig, may nakita akong mga lumalangoy na maliliit na yun o. Ayun o. Upon inspection, hindi naman siya Magna Daphnia, hindi rin siya Moina. Yung mga nakikita nyo ngayon ay ang tinatawag na seed shrimp. Sila ay hindi harmful sa ating mga isda pero kinoconsider tong peste. Sa mga aquascape kasi nga eyesore sila or parang ang sakit sa mata, parang ang dumi-duming tingnan. So naisip ko na, uy, may bago na naman akong source ng live food. Alam nyong hindi to tatantanan ng mga molly natin dun sa loob. Iniisip ko rin kung mag-e-exist sila dun sa aking Daphnia tank. Ang sinetup nating 50 gallons, naalala nyo ba yon? Gusto ko rin itry maglagay ng seed shrimp dun kung sakaling mabubuhay sila. Kumuha lang ako ng isang turkey baster tapos meron ako ditong BBS net. Ginagawa ko lang ay nilulubog ko to tapos hinihigop ko yung mga mahuhuli kong mga seed shrimp dyan, ayan. After nito ay ibubuhos ko lang dito yung tubig para ma-harvest na natin yung mga seed shrimp. Magtitira lang po ako ng iilan para continuous yung breeding ng ating seed shrimp dito sa pinabayaan nating beta tank. Ito na po yung na-harvest natin na seed shrimp. Kita nyo ang dami-dami nila. Ito ay hahatiin ko dun sa aking mga pinapakain. Nandito na ako sa indoors, kumuha lang ako ng isang plastic pipette. Kukuha lang tayo ng konting seed shrimp. Eto na, meron na tayo. Papakainin natin tong ating mga ABT fry. So, ibubuhos ko lang dyan yung seed shrimp. Tingnan natin kung kakainin nila. Solid na solid. Kinakain nila. Ayun, tumutuka-tuka yung mga iba dun sa ilalim mo. Kumuha tayo ng panibagong batch. Ipapakain natin dito sa ating 75 gallon tank. So, ihuhulog ko lang dyan yung ating mga seed shrimp. Konti lang yung nilagay ko. I'm sure makakain nila yan. Kung may makakatakas at magbe-breed man sila dyan, perfect na perfect para sa ating mga PKBM. Walang problema dyan. Tingnan nyo, sumugod na agad yung ating mga fry. Kinakain na nila yung seed shrimp. Grabe. The rest ng ating seed shrimp ay ilalagay natin dito sa ating Daphnia culture. Titingnan natin kung mabubuhay ito. Makikita naman natin yan. So, lalagay ko lang sila dyan lahat. Halo-halo na dito yung ating mga seed shrimp, yung ating Moina. Tingnan natin kung magsusurvive sila. Sticker update muna tayo. Last 2 days na ng ating Drip X Zorro sticker. Again, this is limited edition. Kung di ka pa nakaka-order, check out ka na sa aming TikTok shop. Next up, meron tayo ditong fan art na ginawa ni John Ray. Ito ay specially made for Halloween. So ngayon natin i-release to. Isa to sa mga possible stickers na makukuha nyo kapag kayo ay nag-order. Last but not the least, meron tayo ditong Drip Halloween. Dahil nga Halloween na, naglabas tayo ng Drip Pumpkin sticker natin. Isa rin to sa mga possible na matanggap nyo pag nag-order kayo sa TikTok shop namin. Ito yung ating mga stickers, Drip X Zorro version 2. Yung nasa gitna yung gawa ni John Ray. And yung nasa taas yung ating Drip Pumpkin sticker. Medyo kakaiba yung nasa taas kasi leather finish siya. First time tong ginawa ng Drip by Vinci, so i-avail nyo na yan. Again, thank you so much kay John Ray. Please support itong mga content creators natin na to. Sobrang nakakatuwa talaga sila and thank you so much for supporting Drip. Kayo guys, meron ba kayong experience about sa seed shrimps? Let me know in the comment section. Sobrang interesado ko talaga.